Mga Lods! Welcome back sa channel. Ngayon, pakuusapan natin ang isa sa pinaka-mind-blowing, emotional at meta na webtoon or manhwa. Ito ang Omniscient Reader's Viewpoint o ORV. Imagine, isang tao lang ang nagbasa ng isang web novel hanggang sa huling kabanata. Tapos bigla, naging totoo ang buong kwento. Apocalypse, monsters, dokaebi, at isang sistema na parang live stream ng buhay at kamatayan. Kung di mo pa nababasa o napapanood, ito yung kwento na magpapatanong sa'yo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging reader ng isang kwento? At paano kung biglang naging totoo ang binabasa mo? Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ready ka na sa pinakamalupit na ride sa mundo ng manhwa, let's recap mga Lods! Sa pagsisimula ng chapter mga Lods, ipinapakita ng kwento ang lokasyon ng mga bayani sa pamamagitan ng pag-highlight sa Chongmuro Station sa Metro Map. May bilog na ipininta sa pader na nagpapahiwatig ng transition station at ang Chongmuro 331. Ang mga paa ng mga tao sa formal boots at iba pang footwear ay sumusunod sa kanilang landas. Naglalakad ang team sa landas na may iba't ibang distansya mula sa isa't isa na may pagtatakang tingin sina Hyunsung at Gilyaong sa foreground kasama si Hiwon sa likuran niya. Isang notice na nagpapahayag na pumasok sila sa Chongmuro Station. Awkward na napansin ni Yusang-an na nakakaalarma ang atmosphere. Ipinapakita ng mga notifications ang aktibidad ng iba pang dalawang channel na Channel GER 8700 at 61 at Channel BER 3462 ay aktibo na. Tinitigan ang mga notification sa harapan niya na iniisip na gaya ng inaasahan ay may iba pang dokaebi sa Chongmuro Station at kailangan ni Bihyong na magsumikap ng husto. Pagdating sa station ay nakatanggap sila ng notifications na sila ay nasa zone ng third scenario. Nakita ng mga bayani ang ibang tao at isang lasing na agad na nakakuha ng kanilang atensyon. Sa pakikipagkita sa isa pang grupo ng mga tao, ang lalaki sa harap ng mga bayani at si Jie ay tinawag siya na Little Samurai na tinatanong tungkol sa mga bago na kanyang dinala. Nagulat si Dokja sa ganitong pagtawag sa babae at iniisip niya sa sarili kung paano niya ito matawag na samurai na iniisip na ang lalaking ito ay talagang pagsisihan niya ang pagtawag sa kanya ng ganoon kapag nalaman niya kung sino ang constellation sponsor. Si Jihye, isang babae na may espada sa kanyang balikat, ay matigas na tinanong ang lalaki kung lasing na naman ba ito. Tumawa ito at ikinalat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid at sinabi na ang mundo ay nahulog na sa ganitong ebes at ano pa ba ang dapat niyang gawin maliban sa pag-inom. Sa harap ng mga bisita ay nakasandal ang kanyang kapwa lasing na kaibigan sa balikat ng isang lalaki na may green damit na nagdidirekta ng atensyon sa mga bagong dating na sinasabi na sila ay nanggaling sa direksyon ng Dongdash Tunnel na nagulat at nagmumungkahi na malamang ay may coins din sila. Ang lasing ay humarap kay Yusang-an na nakatayo sa tabi ni Hyunsung at Hiwon na tinatanong ang pangalan ng magandang babae sa harapan niya at ipinaalam na mayroon siyang kwarto sa murang presyo na inalok na tirahan doon. Si Yusang-a ay inulit ang kanyang mga salita na may pagtataka laban sa backdrop ng hagdan na patungo sa ibang lugar ay naririnig ang usapan ng lasing kung saan siya ay tumatawa na tinatanong ang team sa pagtataka na hindi pa ba nila alam ang lokal na sistema, ngunit nais niyang sabihin tungkol dito nang biglang si Jie ay nag-interrupt sa lalaki at sinabi na itigil na ang pag-abala sa mga bagong dating na inuutusan silang umakyat at iligtas sila sa kanilang chit-chat. Isang lasing na may bote at relax na atmosphere ay nagsasabi na kailangan din nilang malaman ito. Biglang isang babae ay nag-interrupt sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang espada sa kanyang lalamunan na nagpilit sa kanya na involuntary na matigilan sa takot. Ang babae ay hawak ang espada diretsyo sa harap ng takot na lasing na tinatanong kung nais niyang mabuhay o hindi. Ang lalaki ay nagulat. Isinuksok niya ang kanyang espada. Si Jie ay sinabihan ang team na dinala niya upang ngayon ay sila na ang mag-ayos ng kanilang sarili at sa ganito ay tapos na ang kanyang function bilang nani. Si Dokja na tinitigan siya ay iniisip niya sa sarili na hindi ba maaaring kumilos ng mas magalang ang babae. Biglang sinabihan ni Jihye ang team na aalis na siya na nag-iwan sa kanila sa awkward na posisyon. Tinitigan ni Dokja siya ng maingat. Biglang binanggit ni Dokja kung andito na si Yoo Jong-hyuk habang may hawak na ilang backpack sa background ng kanyang team. Bigla napatil si Jihye sa paglalakad habang napabaling ng tingin si Jihye sa kanila.
Nagkatinginan sina Dokja at Jihye, habang may awkward na katahimikan, binunot ni Jihye ang kanyang espada ng bahagya, at tinanong kung sino nga ba talaga si Dokja. Sa isipan naman ni Dokja na mukhang magaling pumili ng kasamahan itong si Yoo Jong-hyuk. Hindi naman natin siya masisi sa pagpili ng makakasama, lalo na ganito kaangas ang constellation ni Jihye, ay napakalas na ang maritime war god, lalo na kahit saan ka pa maghagilap dito sa Korea, si Jihye lang ang may ganitong constellation. Habang nagsasalita na si Dokja ay pwede ko bang makausap so Yoo Jong-hyuk, may mahalaga kasi akong sasabihin na impormasyon sa kanya, lalo na pagkakaalam ko nakarating na din siya dito sa Chongmuro Station, isa akong kakampi niya na buhay pa. Habang si Jihye ay napahakbang ng isa at sinabi na kakampi ba? Uy, pwede ba yun? Maging kakampi ka ni Master. Sabay sumagot naman itong si Dokja nang kung sasabihin mo itong mga sinabi ko sa kanya, mauunawan mo ang lahat. May kumpayansang tinanong ni Dokja si Jihye kung nasaan si Yoo Jong-hyuk. Sumagot naman itong si Jihye na wala pa dito ang kanyang master. Napaisip ng malalim si Dokja at winikang in ang master niya si Yoo Jong-hyuk. Napakahusay talagang pumili ng kasamahan. Mukhang hindi ko basta-basta makukuhang kasamahan ito ng basta-basta. Habang nagsasalita pa si Dokja ay nakatingin lamang si Jihye ng seryoso, habang pinakikinggan si Dokja sa mga winiwikang, ay wala ba dito ang si Yoo Jong-hyuk, may mahalaga talaga akong sasabihin sa kanya as soon as possible sana. Habang napatingin ng mas masama itong si Jihye, na tila may napapansing mali, sabay tumingin sa likod si Jihye, at sinabi niya sa lalaking nasa likod na Yoo. Ikaw dyan! Sabay sagot ang lalaki na po, bakit? Habang papaalis si Jihye ay sinabi niya sa lalaki na tignan mo maigi ang mga yan ha, hahanapin ko lang si Master. Habang nagtatakang tanong ang lalaki na sino itong mga taong ito, sumagot naman si Jihye na wala akong clue kung sino yang mga yan, pero sinabi nila na mga kaibigan sila ni Master. Habang may itatanong pa sana ang lalaki may Jihye, ay hindi na ito natapos pa, naiwan na lamang silang nagtataka, habang sina Dokja ay nakatayo pa din sa isang lugar. Ang lalaking pinagbilinan ni Jihye ay humarap sa kanila na may buong ngiti kasi hindi pa siya bungal mga lods. Kidding aside, tinanong ng lalaki na sila bang lahat ay mga kaibigan ni Yoo Jong-hyuk. Habang napatingin na nga lamang sina Dokja, Hyunsung at Gilyaong sa lalaki sa harapan nila na may pagtataka, biglang inilagay ni Dokja ang kanyang kamay sa kanyang puso, at may mabait na ngiti na sinabi na siya ang pinakamatalik na kaibigan na kumikinang sa kabaitan sa background ng kwarto, na may mga inscription sa pader 330, 331 at 332. Naririnig ang pag-uusap nila sa loob ng session na nagkukwento tungkol kay Yoo Jong-hyuk. Si Hee-won at si Yoo Sang-a ay nakaupo sa bench habang patuloy ang kwento mula sa isang tao sa background, at sa huli ay naging leader siya ng kanilang grupo. Si Dokja ay binuka ang bibig at humihikab na sinusubukang takpan ang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang servant ay may masayang ngiti at tinatanong so Dokja kung nakikinig pa ba ito. Sumagot si Dokja ng positibo naman. Habang si Gilyaong ay nakatayo sa kanilang gilid, si Dokja ay tinitigan niya ang lalaki at inulit ang kanyang kwento na humigit kumulang 3 araw na ang nakalipas ay lumitaw si Yoo Jong-hyuk at iniligtas sila mula sa mga monsters na tinatanong kung tama yon. Iniisip niya sa sarili na ang babae ay sumusunod lamang kay Yoo Jong-hyuk na katulad ni Lee Jihye. Tinitigan niya ang servant na lalaki na iniisip na ang lalaking ito ay hindi alam na si Yoo Jong-hyuk ay hindi siya iniligtas dahil sa kabaitan ng kanyang puso, kundi simpleng swerte lamang na siya ay nasa tabi ni Jihye. Sumagot ang servant sa tanong ni Dokja ng positibo. Si Soldier Hyunsung at Gilyaong ay tinanong ang lalaki na itinaas ang kanyang kamay at tinitigan ang notebook kung saan si Gilyaong ay nagsusulat kung paano nila ipinamamahagi ang provisions. Sumagot ang lalaki na nahihirapan siyang tawaging distribution iyon. Ang soldier at ang bata ay nagtala ng impormasyon mula sa mga salita ng servant na totoo sa totoo lang ang kanilang grupo ay simpleng umaasa lamang kay Jihye at siya ang nanghuhuli at si Yoo Jong-hyuk ang humahawak sa biktima na dinala niya. Si Dokja ay tinitigan ang mga lalaki na may hindi pagkakaintindihan kung bakit pa nila ito na-record. Tinanong ng soldier ang lalaki kung paano ang mga bagay tungkol sa drinking water. Sumagot ito na sa itaas na palapag ay may Union of Landlords na nagbibigay sa kanila ng pagkain at coins at sa kapalit ay nakakakuha sila ng tubig. Binigyang pansin ni Dokja ang impormasyon. Iniisip ng lalaki na ito ay kawili-wili na. Ang 3 lalaki ang nakakita ng team kasama ang servant guy.
Itinuro ng lalaki ang daliri kila Dokja na may dala na isa na sinasabi na sila ang mga bagong dating at tinatanong kung dumating sila upang tingnan ang mga kwarto. Humingi ng tawad ang servant sa kanila na sinasabi na kailangan nilang pumunta sa toilet sa itaas na palapag. Sinabi ng lalaki na pumunta ng mas mabilis. Kumaway ang lalaki sa company. Iniisip ni Dokja tungkol sa Alliance of the Chongmuro Landlords at ang pangalang ito ay lumitaw sa Ways of Survival kaya pamilyar na pamilyar siya rito at tiyak na ang may hawak mayon sa Chongmuro at ito ay isa sa 10 evils. Si Yusang-a ay sinusuri ang lugar na sinasabi na ginagamit nila ang salitang room dito, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng servant guy sa team na malapit na nilang malaman ang lahat. Tinuro ng lalaki ang banda sa dulo. Tanging si Dokja ang tumalikod upang tingnan siya. Nakikita niyo ba ang green title? Tinitigan ng 3 warriors sa green zone. Nagtatanong kung naglalaban ba sila at sumagot ang lalaki na ang senaryo na yan ay tinatawag na green zone o sa madaling salita tinatawag namin yang rooms. Habang naglalakad ang team sa gitna ng mga rooms. Ang leader sa team ay linilinaw na ang Landlords Union ay nagkokontrol sa teritoryo ng 3 palapag. Sumagot ang servant na may ilang higit pang maliliit na grupo, ngunit sa pangunahin ay pag-aari ng mga landlords ang lahat. Nagbago ang mukha ng servant guy mula sa neutrality patungo sa pagtataka. Habang sinasabi na lahat ng rooms mula sa isa habang 3 basement floors pagmamayari ng mga landlord tanong ni Dokja, at ang mga small number ba na yan ay ayos lang ba? At ang lahat ba dito ay nakaayon? Sabay nagtanong si Dokja na kung alam ba lahat ito ni Yoo Jung-hyuk at sabay nagulat na nga lamang itong lalaki nang marinig ang sinabi ni Dokja. Ang mga paa ng 2 lalaki ay nakatayo sa tabi ng isa't isa. Tinanong ng lalaki kung tinatawag ba nilang tigapagligtas si Yoo Jung-hyuk at sinabi na mukhang si Yoo Jung-hyuk ay nagligtas sa kanila. Sumagot ito na ayon sa kanya ay dapat silang tumayo ng mag-isa. Si Dokja ay tinitigan ang upset na lalaki na ang kanyang mga labi ay nakasimangot na may babae sa kanyang likod at iniisip niya sa sarili na mukhang ganoon talaga si Yoo Jung-hyuk at malamang na hindi niya hiningi na sundan siya at ang mga taong iyon ay simpleng inilagay ang responsibilidad para sa kanilang buhay sa kanya. Tinitigan ng lalaki sa unahan na iniisip na ito ay kakaiba at si Yoo Jung-hyuk ay kumikilos ng iba sa nobela at kailangan niyang malaman kung bakit sa pagkakataong ito ay iba ang lahat. Dumating ang team at ang servant sa isa pang lugar na nakakita ng karamihan ng mga tao sa harap. Si Hyunsung ay tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ang servant na ang toilet ay medyo mas malayo at sa likod ng mga taong ito ay may iba pa. Isang karamihan ay nakatayo sa tabi ng pasukan sa isang hindi kilalang lugar kung saan may mga gwardiya. Ang mga tao ay humihingi na papasukin sila at hindi na nila ito gagawin muli na humihingi na hayaan silang manatili doon kahit isang araw lamang at dadalhan nila ng coins. Isa sa mga blue-shirted guards ay inikot ang bat na sinasabi sa lahat na umatras. Habang katabi ni si Balba Saradogoy, nanonood sa mas kaunting gulo kasama ang kanyang team ay iniisip ni Dokja na mukhang isa sa 10 evils ay narito na ngunit sila rin ay pareho. Tumakbo ang bata ng malalim sa karamihan. Tinanong siya ng kanyang mga kasamahan na tumigil. Nakakita ang bata ng isang bagay sa harapan niya nang biglang itulak siya ng malakas sa harapan. Nahulog ang kamay ni Gilyaong sa gilid ng kwarto. Ang mga taong nakatayo sa malapit ay nasa shock. Nakaupo ang bata na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng border ng kwarto sa kanyang mga tuhod. Ang border sa palibot ng mga kamay ng bata ay nagsimulang kumikinang na pula. Isang notice na nagpapahayag na ang Lee Gilyaong Incarnation ay lumabag sa private property. Maingat na itinaas ni Gilyaong ang kanyang mga mata nang tanungin kung sino siya. Ang mga lalaki na may bats at suits ay tinitigan siya pababa na tinatanong kung baliw ba siya na inuutusan na mabilis na umatras. Nakaupo ang isang lalaki sa harap ng bata na naghahagis ng bat sa kanyang balikat at sinasabi sa kanya na mukhang naligaw siya at tinatanong kung alam ba niya kung nasaan ang bata. Si Gilyaong na nakaupo sa kanyang mga tuhod ay tinanong kung hindi ba ito ang daan patungo sa toilet. Sinabi ng lalaki na minsan ay ganoon. Si Dokja at si Yusang-a ay natigilan na may kaunting pressure mula sa takot. Sa sandaling iyon ay nagsimulang tanungin ng lalaki si Gilyaong kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang buhok ng bata na tinatanong kung tinuruan ba siya na huwag pumasok sa teritoryo ng iba nang walang pahintulot. Napansin ng lalaki na ang bata ay hindi alam kung ano ang pinag-usapan niya kaya ipinaalam ng lalaki sa bata na siya ang magtuturo rito.
Sa background ng lahat ng ito ay nagsimulang lumitaw ang mga machine guns mula sa Red Energy. Ang machine gun ay handa sa isang gilid na itinuro ang muzzle diretsyo patungo sa bata. Ang pareho sa kabilang gilid ay handa rin sa eksaktong parehong paraan. Ang lumalabas na larawan ay ang bata na nakaupo sa border ng kakaibang mga lalaki, at 4 na machine guns sa palibot ay direktang nakatarget sa kanya, at ang kanyang team ay sinusubukang hanapin siya. Ang mga notices ay nagpapahayag na si Gong Pildu ay naaktibo na armed zone level 3, habang ang buong grupo mula kila Dokja at kay Gong ay nasa gitna ng rooms, habang ang mga tao sa likod ay takot na takot. Si Gong ay nangangailangan ng pagbabayad ng 500 coins para sa trespassing sa private property, at kung hindi matupad ang demand ay magbubukas ng putok ang lahat ng weapon installations sa paligid. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay na tinatawag ang bata. Ang gangster ay tumingin pababa kay Gilyaong nang may intimidating na tingin na hinihingi na ibigay niya ang mga coins. Habang si Gilyaong ay makikita ang takot sa kanyang mata at ang pawis ay tumutulo na sa mukha niya. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!